alin nyo gagawin? Isa, dalawa, tatlo. Isa, tumahimik. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa, makinig. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo, tumingin sa pisara. Isa, dalawa, tatlo. Apat, ang kamay ay ilagay sa kita. Kayo naman. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, tumahimik. Isa, dalawa, tatlo. Dalawa, makinig. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo, tumingin sa pisara. Isa, dalawa, tatlo. Apat, ilagay ang kamay sa hita. Ngayon, ibibigay ko ang Tagalog sa ating guro na si Binibining Fry. Handa na ba kayo sa ating bagong talakayin, mga bata? Opo! Okay. Dahil handa na kayo, magsisimula tayo sa isang aktibidad. So, meron akong larawan dito sa pisara. Ang kailangan nyo gawin ay magbigay kayo ng panilala o signal na maaari ikonekta sa larawang what-awa. So, sino magbubulong tayo? Janet? Limang mag-aaral. So, ang sinulat ni Kenneth ay Republika ng Pilipinas. Tama ba? Bata. Tama. Tama. Dahil ito ay isang larawan ng watawat ng Pilipinas. So, sino pa? Mary? So, ang sinulat ni Mary ay Luzon. Sino pa? Ana Marie? Isa na lang. So, tama ba ang nilagay mo dito sa pisara? Opo! So, ano ba ito? Isang watawat ng Pilipinas. At ano ang simbolo ng tatlong bituin? Luzon, Visayas, at Mindanao. At ang sagisag ay? Ito ay sagisag ng? Pilipinas. Ito ay sagisag ng Pilipinas. So, ngayon, mayroon ako dito white envelope. So, ipapagkat ko kayo sa tatlo. So, group 1, group 2, at group 3. So, sa loob nito ay isang larawan na may tanong na kailangan nyo sagutan. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto.
Sino makakahula sa ating talakayan ngayon? Wala, sige. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang Kongreso ng Malolos. Pero bago natin talakayin kung ano ba ang Kongreso ng Malolos, ay magbabalik tanaw muna tayo kung ano ba ang makikita nyo dito sa larawan na ito. Okay, isang simbahan. Ano pa? So ito, ang simbahan ng Barosian Church ng Malolos, Bulacan. So dito ginanap ang unang pagpupulo sa Kongreso. Tapos ng pagpapahayag ng kasanlilan ng Pilipinas, naging tagapayo ni General Aguinaldo si Apolinario Mabini o kilalang Dakilang Mungko dahil sa kanyang angking talino. Sa payo ni Mabini, binago ni Aguinaldo ang pamahalaang diktadora at ginawang pamahalaang revolusyonaryo. So si General Aguinaldo ang pangulo ng Kongreso ng Malolos at si Apolinario Mabini naman ang tagapayo niya sa gagawin niyang desisyon sa Kongreso. Ngayon, pakibasa. Ang pamahalaang revolusyonaryo ay inipat sa Malolos, Bulacan at nawag itong Kongreso ng Malolos noong Setyembre. Pinagtibay agad ang Kongreso ng Malolos ang kasarilan ng Pilipinas noong Setyembre 29, 1898 sa isang pampolitikong pagdiriwang. Sa araw na ito, pinahayag ni General Aguinaldo na ang Pilipinas ay para sa Pilipino kung paano ang Estados Unidos ay para sa mga Amerikano. Pinagtibay kaagad ng Kongreso ng Malolos ang kasarilan ng Pilipinas noong Setyembre 29, sa likod 800 sa isang pampolitikong pagdiriwang. Sa araw na ito, pinahayag ni General Aguinaldo na ang Pilipinas sa pinagtibay kaagad ng Kongreso ng Malolos ang kasarilan ng Pilipinas noong Setyembre 29, 1898. sa isang pampolitikong pagdiriwang. Sa araw na ito, ipinahayag ni General Aguinaldo na ang Pilipinas ay para sa Pilipino kung paano ang Estados Unidos ay para sa mga Amerikano. So ang tanging ligilin ni General Aguinaldo ay makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Kaya niya itinatupad ang Kongreso ng Malolos. So naging pinuno ng Kongreso si Pedro Paterno bilang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ay si Benito Ligarda at Gregorio Aranita at Pablo Ocampo ang mga kalihim nito. So, ngayon, ibibigay ko kayo kay Binibining Habi at siya magpapatuloy sa aming kalahim. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako'y nagbabalik. So, ito ay ang Saligang Batas. Isa sa nagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang paghahanda ng isang Saligang Batas. 3 mungkahi Saligang Batas ang pinag-aralan ng Kongreso. So, bago muna nila ito ginawang Saligang Batas, may tatlong nagmungkahi ng mga Saligang Batas. At ito ay kanilang pinili. Ang unang mungkahi ay ang sinulat ni Mabini. Ang pangalawang mungkahi ay ang mungkahi ni Pedro Paterno na batay sa Saligang Batas ng Espanya. Ang mungkahi ni Pedro Paterno ay gawin ang Saligang Batas na kapareho sa Saligang Batas ng Espanya. Ang pangatlong mungkahi naman ay ang mungkahi ni Felipe Calderon at Cayetano Arellano na batay sa mga Saligang Batas na. Ito ang mga bansang Costa Rica, Guatemala, Mexico, Belgium, Pransya at Brazil. Ngunit sa 3 mungkahi ito, isa lamang ang kanilang pinili at ito ay ang pangatlong mungkahi ni Felipe at Cayetano. At ang taglay nito o probisyon nito ay ang una, iwalay ng simbahan at estado. Kaya meron tayong personal na gawain sa simbahan at meron tayong personal na gawain sa estado. Hindi ka lang
pagitan ng Estado at ng simbahan. Pangalawa, pagkilala sa kalagayan ng bawat isa. Pangatlo, libre at obligadong pampublikong edukasyon sa lahat ng paaralan sa bansa. Noon, hindi lahat ng tao ay merong karapatan ng edukasyon. Ngunit ngayon, sa libang batas na ito ay meron ng pampublikong edukasyon para sa lahat. Ngayon ay pupunta tayo sa unang Republika ng Pilipinas. Ito ay tinawag na unang Republika ng Pilipinas dahil si General Aguinaldo at si Apolinario Mabini ay Si Apolinario Mabini at si General Aguinaldo ay nagkaisa upang makidigma para sa Republika ng Pilipinas. Kaya ito tinawag na unang Republika ng Pilipinas. Pagkatapos ipinahayag ang saligang batas ng kapuluan at itinayo ni Aguinaldo ang unang Republika ng Pilipinas noong ika-23 ng Enero 1899 sa simbahan ng Parosyan sa Malolos, Bulacan. Ang unang Republika ng Pilipinas ay isang tunay na republika ng pamahalaang Pilipino at para sa mga Pilipino. Ito ay pinagmamalaki ng karaniwang Pilipino at kinalala ito sa buong kapuluan dahil ito ay ang unang kalayaan ng Pilipinas. Ngayon, ang pagtatanggol sa buhay at mga pahayag ng Republika. Ano ang mga pahayag ng Republika? El Heraldo de la Revolución. Ang El Heraldo de la Revolución ay opisyal na pahayagan ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, hindi lamang isang lingwahe ang ginamit nito, kundi dalawang lingwahe. Ang pangalawang pahayag ng Republika ay La Independencia o ito ay pahayag upang lawakin ang ating damdamin. Pinamatlugutan ni General Antonio Luna ang pahayagang La Independencia. Pangatlo, Republika Filipina, pinamatlugutan ni Dr. Pedro A. Paterno o ito ay tinatawag na unang Republika ng Pilipinas. Pang-apat, El Nuevo Dia o pinamatlugutan ni Sergio Osmeña at naging pinakabantog na pahayagang panlalawigan dahil ito ay galing sa Amerika, ngunit ito ay kanilang pinatigil sa paglalathala. Ngayon, hindi nagtagal ay bumagsak din ang unang Republika ng Pilipinas dahil sa pananakop ng mga Amerika. Hindi ko na babasahin dahil yun lang naman ang nakapaloob dito. Dahil sa pagmimagsikan ng Amerikano o pananakop ng Amerikano na kulong si Emilio Aguinaldo at natapos ang unang Republika ng Pilipinas at ito ay pinamahlaan na ng mga Amerikano. Ito ang inyong tatandaan. Una, dahil sa angking talino ni Mabini, siya ay ginawang utak ng himagsikan. Pangalawa, ang mahalagang kontribusyon ng Kongreso ng Malolos ay ang pagpapatibay ng saligang batas. Pagtatlo, ang saligang batas ng Malolos ay siyang nagdisenyo ng demokrasyang pamahalaan ng Pilipinas. Pang-apat, ang bantog na Republika ng Malolos ay itunuring na kauna-unahang Republika ng Asya. Panghuli, ang pagdakip at pagpahuli ng mga Amerikano kay Pangulong Aguinaldo sa Palaan Isabela ang dahilan ng pagbagsak ng unang Republika ng Pilipinas. Ngayon ay maglalaro tayo ng pasahan ng bola. Okay, Kenneth, maaari ka bang magbigay ng numero 1 hanggang 7? 2. 1, 2. Okay, Gina, may katanungan ako sa'yo. Gina, sino ang tinaguriang utak ng revolusyon ng Pilipinas? Apolinario. Okay.
ang iyong katanungan. Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng unang Republika ng Pilipinas? Dahil sa pananakot ng mga Magaling bigyan ang iyong sarili, sa inyong mga sarili ng 5 bagsakang palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ngayon ay ibibigay ko na naman kayo kay Binibining Fran. Nasiyahan pa kayo sa laro kanina ni Teacher? Nasayahan pa kayo sa laro ni Binibining Kati? Opo! Okay, so ngayon naman ay kumuha ng isang kalalaking papel at sagutan ang nasa kasara. Tapos na ba? Opo! Okay, so ngayon, ating mawastuhin kung tama ba ang mga sagot. Pakibasa? Pakibasa? Bahang Barusyano, Enero, 23, isang libo, 299, ang Ano sa tingin nyo ang tamang sagot dito sa kahon? Okay, tama. Number 2? ang opisyal na payagan ng unang Republika ng Pilipinas ay ang Ano sa tingin nyo? Heredado de la Revolución. Okay, tama. Number 3? Ang pahayagatan ay pinamagaskutan Pinamagmaskutan ni General Antonio Luna. Tama. Number 4? Ang pinakabalot ng mga Malawiga ay ang El Nuevo Dia. Okay, tama. Luna. Ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Ferdinand Leandro. Okay, tama. So, sino ang So, sino ang nakakuha ng pinakataas na puntos? Okay, very good. So, ngayon, para sa inyong asignatura, para sa inyong takdang aralin, pakibasa. Ang mga pag-aaral ay gagawa ng isang salaysay na binubuo ng 5 pangungusap lamang na sumasagot sa katanungan bakit mahalaga ang unang Republika ng Pilipinas sa ating kasaysayan. Isulat ito sa malinis na papel. At ipapasa niyo ito sa susunod nating pagkikita. So, ngayon, ay, balik mo ka. So ngayon, bago tayo umuwi, mag-iiwan ako ng isang kasabihan ayon kay General Aguinaldo. Ang tunay na pagunlad ng bayan ay nakabatay sa kalayaan at pagsasarili. Ang ibig sabihin nito ay ang ating kalayaan, nakabatay ito sa ating sarili, kung meron tayong kalayaan sa ating ginagawa at meron tayong kalayaan sa ating pag-iisip. Ito ay magbubunga ng pagunlad sa ating bansa. Magsitayo.